Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Nakipagpulong si Department of Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual sa delegasyon ng EU-ASEAN Business Council o EU-ABC sa sidelines ng ika-19 na ASEAN Economic Ministers European Union consultation sa Semarang, Indonesia. Sa nasabing sidelines, ikinalugod ng parehong delegasyon ang mga positibong development para sa EU Generalized Scheme of Preferences o GSP Plus at ang pagsisimula ng scoping process para sa posibleng Philippine-European Union Free Trade Agreement o FTA na inaasahang susuporta sa pagsusustain sa patuloy na paglago ng kalakalan at pamumuhunan sa pagitan ng Pilipinas at EU. Kinilala rin ng kalihim ang matibay na suporta ng EU-ABC para sa muling pagbabalik ng negosasyon para sa PH-EU FTA. Binigyang diin din ni Pascual ang naging matagumpay na pagpupulong sa pagitan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at European Commission President Ursula von der Leyen nitong Hulyo. Itinampok din ni Pascual sa mga kasapi ng EU-ABC ang malakas na potensyal ng bansa pagdating sa solar, wind at geothermal energy bilang pagkilala sa mutual interest sa larangan ng renewable energy at sustainable financing. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Para sa iba pang mga balitang negosyo, kinilala ni Department of Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual ang mahalagang papel ng United Kingdom sa pagsusulong ng Regional Economic Integration Agenda ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN, partikular sa larangan ng sustainability at digitalization. Sa naging 3rd ASEAN Economic Ministers United Kingdom o AEM-UK consultations sa Semarang, Indonesia, nagpasalamat ang kalihim sa mga opisyal ng ASEAN at UK sa pagsulong na ginawa sa pagpapatupad ng mga hakbangin na nakabalangkas sa ilalim ng Joint Ministerial Declaration on Future Economic Cooperation. Nanawagan din si Pascual sa mga opisyal ng ASEAN at UK na isaalang-alang ang pagpapalawak ng mga hakbangin upang suportahan ang Digital Transformation Agenda ng rehiyon, partikular ang nilalayong ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA. Sinabi rin ito na mahalaga ang pakikipagtulungan ng Pilipinas sa UK sa pagsusulong ng sustainable at digitalized processes habang lumilipat ng Pilipinas sa isang green economy. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, nakipagpulong si Department of Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual kay Korean Trade, Industry and Energy Minister for Trade, Duk Gun-an, sa sidelines ng naging pagpupulong ng ASEAN Economic Ministers sa Semarang, Indonesia. Tinalakay ng dalawang opisyal ang mas pinaigting na economic engagement sa pagitan ng Pilipinas at South Korea. Ikinalugod din ng dalawang opisyal ang pagtatapos ng negosasyon para sa PHROK Free Trade Agreement at nagkasundong lagdaan ito at posibleng gawin ito sa sidelines ng ika-24 na ASEAN Republic of Korea o ASEAN ROK Summit sa darating na Setyembre. Bukod pa rito, gagawa rin sila ng posibleng kooperasyon sa katatagan ng supply chain upang matiyak ang katatagan at predictability ng mga operasyon ng negosyo, partikular sa manufacturing sector. Tinitingnan din ni Secretary Pascual at Minister An ang pagdaraos ng isang business forum upang palakasin ang trade and investment relations bilang pagdiriwang sa ika-75 anibersaryo ng diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at Korea. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na natatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito si Steph Vicente. Magandang araw! Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.